Pag-aresto sa tatlong Peking Pinoy at pagharang sa mga Chinese POGO workers na nagsumite ng Peking clearance, ating tatalakayin kasama si Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Sir Melvin, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Yusik Mards. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa lahat. Sir, una po sa lahat, ano po ang mga detalye sa operasyon sa Zamboanga del Sur kung saan nadakip ang tatlong banyagang nagpapanggap na Pilipino? At paano po ba nadiskubre na peke ang kanilang pagkakalindan at dokumento? Opo, yung ating pong pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines sa 53rd Infantry Battalion sa Zamboanga del Sur, kung saan napag-alaman natin na mayroong mga nagpapanggap na Pilipino that are engaged into business at nang nagkaroon tayo ng inspection kasama yung ating Armed Forces of the Philippines, nakita natin na sila pala ay mga dayuhan at ang isa dito ay engaged sa charcoal business at nang tingnan ang kanyang dokumento, nakita natin na hindi naman talaga tugma, hindi sila Pilipino at nagpapakita sila ng mga government-issued IDs, no? Katulad po ng driver's license. Isa din po ito, nagpunta din po ang ating mga tauhan sa isang shopping center na kung saan ang manager doon ay nagpapanggap na Pilipino. But eventually, when we check, siya po ay isang Chinese national. Kasama din po ang isang nagbabantay sa isang cellphone na nakikita natin yung nagtitinda ng cellphone. Eventually, sila po ay na-turnover na sa ating detention center sa Taguig. Mayroon din tayong ginagawa doon sa ating paliparan, no, sa NAIA Terminal 3 na kung saan ating nakuha ang dalawang mga Chinese national na nagpresenta ng isang pekeng mga dokumento at nakita natin that they are trying to evade yung strict implementation ng Bureau of Immigration in terms of deportation, considering these people are actually engaged sa POGO. And we are on alert. Ang ating mga tauhan po ay alerto po sa nangyayari po ngayon. Nabanggit niyo po na involved din ito sa mga ilang lehitimong negosyo at nabanggit niyo yung mga peken dokumento na kanilang isinumite. Katulad ng mga government IDs, driver's license. May mga indikasyon po ba kung paano nila nakuha yung mga ganitong legitimate documents tulad nga nitong mga lisensya sa ilalim ng peking identity? Yan po ang pasusin nating tinitingnan considering na almost similar po ito sa mga previous na nahuli natin na kung saan there are people who are applying para sa kanilang mga government issued IDs at kakabahala po ito considering that they could be a threat to our national security. At yun po ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ay napaka-importante po para malaman po natin sino po talaga ang mga tao na nasa likod nito para magkaroon ng mga ganong klaseng mga IDs. Sir, nalaman na po ba sa inyong monitoring sa mga ganitong kaso kung gaano kalaganap na po ang problema sa mga banyagang gumagamit ng peke o illegal na Philippine documents para makapanatili at makapagtrabaho po dito sa bansa? Opo, nakakabahala po if we go into the previous cases, no? Nakikita natin once nahuhuli natin, mayroon silang mga dokumento na government issued at ito ay nakakabahala. Kaya nga po, yung ating mga national security agencies, yung ating AFP, PNP, NBI, tulong-tulong po tayo, no? Nakipag-ugnayan din po tayo sa ating PSA, even sa LTO din po, para makuha din po natin ang ganitong talamak na paggamit sa government-issued ng mga dayuhan para magpanggap lang na Pilipino. Ini-istriktuhan po natin sa pamamagitan ng koordinasyon with our agencies, government agencies na nag-i-issue ng ganong mga dokumento. Yes, sir. Meron po ba tayong nakikitang layunin, maliban dun sa pagnenegosyo, mga illegal na gawain, itong pagtatago nila ng kanilang tunay na pagkakakilanlan, meron po ba tayong mga nakikitang possible scenarios na merong malaking banta sa ating national security? Opo, nakikita po natin na pwede itong gamitin at napag-alaman naman po natin sa sila ay nagpapanggap na legitimately nandito sa atin. Pero eventually po, sila po ay nandoon pala sa pag-iispiya. Yan po ang kinakatakot po natin, na yun ay gamitin po sa pag-iispiya po sa ating bansa at gamitin na against natin. Mawawala.
Sir, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng Bureau of Immigration para mapigilan ang pagbebenta o pag-issue ng mga peking dokumento sa mga hindi kwalipikado? Kamusta po ang pakikipagtulungan ninyo sa iba pang mga ahensya tulad po ng AFP, PNP at iba pang intelligence units? Opo, mayroon po tayong periodic meeting with NICA, yung intelligence group ng ating gobyerno, iba't ibang mga ahensya at we also update yung mga nangyayari. Kaya nga po, very successful po yung operation doon sa Zamboanga dahil ito pakikipagtulangan po sa Armed Forces of the Philippines. At ibig sabihin, nakikita natin, very effective talaga po yung ating pakikipag-ugnayan and we want to do it regularly po para at least dito sa pamagitan na ginagawa natin, implement po natin yung very strict direktiba ng Pangulo. Alright, doon naman po tayo sa tatlong banyaga na naaresto na merong peking identity. Ano po yung susunod na proseso dito at kailan po natin sila inaasahang posible na maipa-deport? Opo, we have to check din po kung sila ay may fa-filean din po ng criminal case sa paggamit ng hindi tamang dokumento. Though mayroon tayong deportation if ever mayroon mag-file ng case sa criminal case. However, ang immigration tuloy-tuloy po nag-file po ng deportation case sa mga dayuhang ito para sila ay ma-deport. But sa ating pag-deport, we have to ensure as well kung may pananagutan sila sa criminal case, they have first to be accountable sa ibang kaso. So sir, linawin na natin Sir Melvin, kung sakaling masampahan sila ng kaso dito sa Pilipinas, posible na makulong muna sila dito bago sila i-deport. Tama po ba? Yes po, yan po ang napaka-importante to ensure that they have first to be accountable sa mga penalties kung mayroon mang ma-impose sa kanila before we implement the deportation. Sir, may mga kasong isasampa po ba laban dun sa mga Pilipinong posibleng tumulong sa pagproseso po ng mga peking dokumento? Yan po ang tinitingnan ng ating law enforcement agencies. If ever mayroon po, they could be included. But as far on the immigration concern, nakita natin itong mga subject nito, mga dayuhan na ito, they have violation sa ating Philippine Immigration Act dahil sa misrepresentation at paggamit sa hindi tamang dokumento. At sa ibang usapin naman po tayo, pakibahagi nga po sa amin yung ilang detalye, yung naging takbo ng operasyon ninyo kung saan na-intercept yung dalawang Chinese sa NAIA Terminal 3. Paano po natuklasan na peke yung kanilang exit clearance? Opo, yung ating nangyari, this happened June 20, no? Mayroon dalawang Chinese national. Pupunta sana sila ng Hong Kong. But nang dumating sila sa immigration, nakita din po ng ating mga tauhan, yung intelligence natin sa airport ng Bureau of Immigration at sa ating redundancy check ng ating secondary inspection, ang tiningnan po ang mga ECC because the ECC is a requirement. Isang national na mayroon siya, nag-overstay o di kaya mayroon siyang may degrade siya ng kanyang visa, they need ECC. Nang chinek po ng ating mga tauhan sa immigration, yung ginagamit nilang mga ECC is actually issued sa ibang tao at doon na pag-alaman natin na ginamit nila ang hindi tamang dokumento, hindi naman pala talaga sila yung subject doon sa ECC, ginamit lang nila sa ibang tao na issue at doon kaya tiningnan natin, kinuha natin at they are subject now nasa ating detention center sa Bikutan at they will be subjected sa deportation. Though may deportation na sila, no? Pero they have first to be investigated dahil mapupunta po sila sa ating blacklist. Sila po ay nasa ating detention center na. Sir, alam ko po sa practice ko po dati, no, ang pagkuha po ng ECC ay napaka-tedious. Hindi po yan kaagad automatically makukuha. It takes maybe around 5 days po. May idea po ba kayo kung paano nila nakuha ang ganitong mga peking ECC at may sindikato na rin po bang sangkot dito? Yan po ang tinitingnan natin na kasi itong mga ECC na present, no, ibang tao ang nakapangalan but basically issued to ito. Ibig sabihin, somebody is behind this at tinitingnan po natin kung sino pa talaga ang nasa likod nito. Yan po ay tinututukan ngayon ng ating intelligence group as well at yan ay naiakyat na din po natin sa ating legal division.
At sa ngayon po sa datos po ninyo, sir, gaano po kalawak ang problema ng mga illegal foreign workers na gumagamit ng peking dokumento para makapasok, manatili o makalabas ng bansa? Nakikita natin almost may nahahanap tayong mga hindi tamang dokumento. Kaya ang isa sa emphasis po ng ating opisina is to go i-digitize po natin at dapat nasa ating na mga system kasi for as long they're using paper-based document, it is basically subject at pwedeng pikehin ng mga dayuhang ito. At yan po ang tinitingnan natin kasi nakakabahala po ang mga insidenteng ito. Sir, ano ang mga kasong kinakaharap po ngayon ng dalawang banyagang nahuli at kailan sila posibleng i-deport? Yan po ay tinitingnan po ng ating legal division. Ano po yung magiging kaso nila? But basically, sa deportation case, I'm not so sure about the specifics nito. But basically, sila ay nasa detention center natin. Once matapos na ito, ay i-deport na sila at baka makasabay na po ito sa ongoing deportation ng iba't ibang mga POGO workers na nahuli ng PAOK, ng PNP, ng NBI at ibang ahensya ng ating gobyerno. Kung titignan natin, Yusek March, hindi masyadong maganda yung balita, pero if we're gonna look at the bright side, maganda dahil gumagana yung sistema ng BI. At nahuhuli ka agad nila Yes. bago makalipad. Yes. Alright, Sir Melvin, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo, sa ating mga kababayan po, ang ating Bureau of Immigration, ang kawanihan ng pandarayuhan po ay tuloy-tuloy po nagsiservisyo. It is very challenging, however, with your support, kaya napaka-importante din po ang tulong po ninyo kung mayroon po kayong mga informasyon tungkol sa mga dayuhang kahinahinala at mga taong na possibly engaged sa POGO. Please feel free po na kontakin po ninyo yung Bureau of Immigration, you visit or you email our Bureau of Immigration, xinfo@immigration.gov.ph. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabula.